Magandang araw! Sa videong ito ay tatalakay natin ang unang leksyon sa Araling Panlipunan, ika-6 na baitang unang markahan. Ang pamagat ng leksyon ay mga pandaigdigang pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang ma-notify ka sa susunod na mga aralin. Sa ilang daang taong tayo ay sinakop ng mga Espanyol, hindi agad nakamit ng ating mga bayani ang inaasam na kalayaan. Hindi pinayagan ng mga Espanyol na makapag-aral ang mga Pilipino sa kadahilanang ayaw nilang mabuksan ang isipan ng mga ito. Ang mga sumusunod ay ang mga pangyayari na nakapagbukas sa isipan at gumising sa damdamin ng mga Pilipino. Una, ang pag-usbong ng liberal na ideya. Epekto ng pagunlad ng makabagong agham at revolusyon sa iba't ibang panig ng mundo, ang pag-usbong ng liberal na ideya. Nagkaroon ng pagbabagong pampolitika, pangkabuhayan, pangrelihiyon at edukasyon dahil sa kaisipang liberal. Ito ang tinawag na panahon ng kaliwanagan o Enlightenment. Umunlad ang kaisipang liberal sa Europa noong ika-18 siglo. Ang kaisipang ito ay nabalitaan ng mga Pilipino at naging mulat sila sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang mga pangkat ng mga Pilipino na kapag-aral ay humikayat sa mga mamamayan na tuligsain ang kawalan ng katarungan sa Pilipinas. Ikalawa, ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sa pagbubukas sa mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan, umunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa pagunlad ng kabuhayan ng Pilipinas, marami ang yumaman at ang mga anak ng mga ito ay nakapag-aral. Nakapasok din ang liberal na ideya at mas maunlad na kaisipan. Lumaki ang pagnanasa ng mga Pilipino na maging malaya at matamasa ang mga karapatan ng isang malayang bansa. Ang mga kaisipang ito ay ikinagalit ng mga Espanyol. Ikatlo, ang pagbubukas ng Suez Canal. Nang mabuksan ang Suez Canal ng Egypt para sa sasakyang dagat, naging maikli ang paglalakbay at napadali ang komunikasyon mula sa Maynila patungong Espanya. Naging madali at mabilis din ang pagpasok ng mga dayuhang may daladalang iba't ibang ideya at kaisipang liberal na gumising at nagpamulat sa isipan ng mga Pilipino. Ika-4, pagbabago ng antas ng lipunan. Ang mga pagbabago sa iba't ibang aspeto ng lipunan ay nagpabago ng kalagayan ng mga tao rito. Dahil dito, nagbago rin ang batayan ng pag-uuri ng antas ng katayuan ng tao sa lipunan. Nabatay ito sa kayamanan at pinag-aralan nila. Nanatiling pinakamataas na uri ang mga kolonyalistang Espanyol. Peninsulares ang tawag sa mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Insulares naman ang tawag sa mga Espanyol na ipinanganak sa bansang kolonya ng Espanya tulad ng Pilipinas. Mestizo o mestiza ang tawag sa mga anak ng mga Pilipinong nahaluan ng dugong Espanyol or Chino. Prinsipalya naman ang tawag sa mga mayayamang Pilipino. Ilustrado ang tawag sa mga Pilipinong nakapag-aral. At Indio ang tawag sa pinakamababang antas ng katayuan sa lipunan na binubuo ng mga katutubong Pilipino. Panglima, ang pagkakaroon ng pangitnang lipunan o middle class na nakapag-aral. Sa pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan, noong 1834, ang mga mangangalakal na Ingles, Amerikano at Chino ay nagpasok ng malaking kapital sa bansa. Dahil dito, naging masagana ang pamumuhay ng mga katutubo at sumulpot ang pangitnang lipunan o middle class. Gumanda ang kanilang pamumuhay, napag-aral nila ang mga anak nila, lumawak ang kanilang kaalaman at nagkaroon sila ng pagkakataong makihalubilo sa mga matataas ang kinatatayuan sa lipunan. Minithi nilang iahon ang Pilipinas sa pagkaalipin sa mga dayuhan. Kabila sa mga magigiting na mamamayang Pilipino ay sina Dr. Jose Rizal, Bumburza, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce at Graciano Lopez Haina. Sila ang tinawag din na Ilustrados. Ika-6, pagpapatibay ng Dekretong Edukasyon ng 1863. Ipinag-utos ng Hari ng Espanya ang pagtatag ng paaralang primarya para sa mga lalaki at babae sa bawat lalawigan noong 1863. Sa pilitan at walang bayad ang pag-aaral sa primarya. Wikang Espanyol ang ginamit sa pagtuturo. Maraming kaalaman ang itinuro sa mga kalalakihan tulad ng geografiya, pagsasaka, kasaysayang Espanyol,
aritmetika, pagsulat, doktrina Kristiyana, kagandahang asal, at pag-awit. Ang mga ito ay itinuro rin sa mga kababaihan, maliban lamang sa pagsasaka, heograpiya at kasaysayang Espanyol, pagbuborda, paggaganchilyo at pagluluto ang kapalit na itinuro sa kanila. Narito ang iba pang ginawa ng mga Espanyol na gumising sa diwang makabayan ng mga Pilipino: pagpapalaganap ng isang relihiyon, pag-aabuso at pagmamalupit, pagbigay ng isang pangalan sa mga lupain na dati ay nahahati sa mga barangay at sultanato, paniniwala ni Gobernador Carlos Maria de la Torre sa liberalismo. Nagpatupad siya ng mga mahuhusay na patakaran. Naging pantay ang tingin niya sa mga Pilipino at Espanyol. Huwag kalimutang mag-comment, like at i-share ang video ito sa iba pang mag-aaral. Maraming salamat po!